Sa ibang balita, abot na rin hanggang sa social media ang pagbabantay ng Commission on Elections sa mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Sa katunayan, ang mga aspirant kinakailangang iparehistro ang kanilang accounts hanggang sa Disyembre. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Nakakita ka na ba ng mga trolls o mga nagkalat na unknown social media accounts na nagkokomento o nagpapakalat ng mga fake news sa halalan? Huwag nang mangamba dahil sisimulan na ng Commission on Elections ang pagpuksa dito sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Meta, Google at Bystander na humahawak ng Facebook, Instagram, X, TikTok at kahit pa YouTube. Sabi ng COMELEC, malilimitahan na nila ang maling paggamit ng social media sa panahon ng eleksyon. Paano? May kumpas na ang COMELEC kung tatanggalin o buburahin ang isang post sa social media, lalo na kung mali ang nilalaman nito. Hanggat maaari kapag ka-COMELEC ang nag-request, dapat hindi buwan. Dapat sa kaagad. Dapat kung kinakailangan sa araw na yun, take down kaagad. Nakita nyo naman yung kanila pong voluntariness at ang kanila pong pakikipag-ugnayan at pagtulong sa COMELEC. Sana po, hindi lang sa salita tayo lahat. Sana po mailagay natin sa practice. Pakita natin na hindi natin papayagan yung pag-aabuso o yung panggugulang sa pamamagitan ng social media. Pero bukod sa mga umano'y trolls, isa rin sa pinakatututukan dito ng COMELEC ang paggamit ng social media ng kakandidato sa kanilang pangangampanya. Sabi ng COMELEC, hindi naman nila papakialaman ang post ng isang kandidato. Pero kung makita nilang labag na ito sa panuntunan ng komisyon, ay maaari itong ikadisqualify pa ng isang kandidato. In the same manner, hindi namin basta pwedeng pakialaman kung ano ang pwedeng malagay sa campaign material sa tarpaulin, maliban na lang kung ito naman ay hindi katanggap-tanggap sa ating pong moralidad. Sisilipin din ng COMELEC ang paggasta ng mga kandidato gamit ang social media. Kung gagamit man anya sila ng social media influencers, lalo na sa panahon ng kampanya, aalamin din ng COMELEC ang halaga ng ginastos ng isang kandidato. Pwede rin naming habulin at pwede rin naming makipag-coordinate kami sa Bureau of Internal Revenue. Ginamit itong influencer na to. Nagbayad ba ng buwis? Nag-report ba ng income? Sapagkat hindi pa pwede sabihin donation lang ang lahat. Para naman mas matutukan ng COMELEC ang social media accounts ng mga kakandidato, ay pinaparehistro nila ang mga aspirants ng kanilang accounts. Walang limitasyon at kahit ilan pwedeng irehistro. Kung hindi nila ito ipaparehistro, pwede itong ipatanggal ng komisyon. Kung talagang walang balak na manggulang yung mga kandidato o walang balak na mag-commit ng unethical standards o ethical violations or moral man lang, sana iparehistro sana yung kanilang mga social media accounts. Sapagkat napaka-importante yon upang mamonitor namin yung kanilang mga kinikilos, yung kanilang mga nilalagay. Sa huling tala ng COMELEC, nasa 62 na ang political aspirant na nagparehistro ng kanilang social media accounts. Mananatili namang bukas ang registration hanggang December 13 at iscan lang ang QR code na ipinaskil ng COMELEC. Samantala, kahapon naman ay nagsumite ng sulat ang kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy sa COMELEC. Nakakandidato na lang siya sa pagkasenador bilang independent candidate. Sabi ng COMELEC dito, wala naman itong epekto sa kandidatura ni Kibuloy. As far as the COMELEC is concerned, we made a decision, including him as a candidate, regardless as to whether he is an independent candidate or a candidate with political party. Now, dahil nasa may mga issue na ganyan, we will have to resolve later. Sa Nobyembre, tiniyak ng COMELEC na pagdedesisyonan nila ang lahat ng petisyon at apela na matatanggap ng kanilang opisina. Sa huling bilang, nasa 270 na ang petisyon na tinanggap ng COMELEC. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.